Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 5C na isasakilos ang mga sariling paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Bago tayo magpatuloy sa ating gawain ngayong araw, basahin muna natin ang kwento ng mabuting Samaritano mula sa Biblia. May isang Hudyo na naglalakbay patungong Jericho. Habang naglalakad, sinalubong siya ng mga tulisan, ninakawan, binugbog at iniwang halos walang buhay sa tabi ng daan. Dumaan ang isang saserdote o ang isang paring Hudyo. Nakita ang biktima, ngunit nagpatuloy lang at hindi tumulong. Sumunod ang isang Levita, isa ring Hudyo. Ngunit tulad ng saserdote, hindi rin siya huminto. Pagkatapos may dumating na isang Samaritano, isang taong karaniwang hindi kaibigan o kaalyado ng mga Hudyo. Ngunit naantig ang kanyang puso. Lumapit siya sa biktima, nilinis ang sugat at binigyan ng pangunang lunas. Inilagay niya ang lalaki sa kanyang sariling hayop at dinala sa isang tahanan pahingahan at nagbayad pa upang matiyak na magagamot ito. Ang tanong, na siya ring tanong ng Panginoong Hesukristo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa? At pangalawang tanong, paano ipinakita ng Samaritano ang pagkalinga sa kapwa? Balikan muna natin ang 10 paraan ng pagkalinga sa kapwa na tinalakay natin sa nakaraang aralin. Tandaan natin, ang bawat paraan ng pagtulong, pagiging mabait, at mapagmalasakit sa iba ay hindi lamang pagpapakita ng kabutihan, kundi isang paraan upang isabuhay ang ating pananampalataya. Ngayon, iniisip ninyo siguro, paano ko naman ito may papakita sa aking sariling paraan? Dito papasok ang performance task natin sa araw na ito. Sa susunod na slide, ipapakita ko kung paano kayo hahatiin sa grupo at anong mga gawain ang maaari ninyong piliin upang ipakita ang pagkalinga at pagiging mapaglingkod sa kapwa. Performance task. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang output, maaaring roleplay o dula, tula, awit o jingle, vlog, o kaya naman ay panayam o interview. Ipakikita sa output ang pagkalinga sa kapwa, pagiging mapaglingkod at pananampalataya na isinasabuhay. Gagawa ang pangkat ng konseptong plano, maikling script o outline, at pagsasanay o rehearsal. Ang presentasyon ay sa susunod na araw ng klase. Dula. Gumawa ng isang maikling dula na nagpapakita ng inyong sariling paraan ng pagkalinga at paglilingkod sa kapwa bilang pagsasabuhay ng inyong pananampalataya. Tula. Sumulat ng isang tula na naglalarawan kung paano ninyo isinasabuhay ang pagkalinga at paglilingkod sa kapwa bilang bahagi ng inyong pananampalataya. Awit o jingle. Lumikha ng isang maikling awit o jingle na nagpapahayag ng inyong paraan ng pagkalinga at paglilingkod sa kapwa bilang pagpapakita ng pananampalataya. Vlog. Gumawa ng isang maikling vlog na nagpapakita o nagpapaliwanag ng inyong personal na paraan ng pagkalinga at paglilingkod sa kapwa bilang bunga ng inyong pananampalataya. At panayam o interview. Magsagawa ng isang panayam sa isang tao tungkol sa kanilang pagkalinga at paglilingkod sa kapwa at iulat kung paano ito nagsisilbing pagsasabuhay ng pananampalataya. Narito ang rubric na gagamitin para sa performance task. Nilalaman o mensahe, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Organisasyon, 5 puntos. At partisipasyon sa grupo, 5 puntos. Ang kabuuan ay 20 puntos. Ngayon mga mag-aaral, nais kong pagnilayan ninyo ang aral na tinalakay natin. Isulat sa iyong journal o notebook ang tanong na nasa slide. Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo tungkol sa kahalagahan ng pagtulong at paglingap sa iba? Ipaliwanag. Maging tapat sa iyong sagot. Hindi kailangan na mahabang pangungusap. Ang mahalaga ay malinaw ninyong naipahayag kung bakit mahalaga ang pagkalinga at paglilingkod sa kapwa. Bigyan ninyo ito ng ilang minuto ng tahimik na pag-iisip at pagsusulat. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!